Ayan, magandang araw po sa lahat. Mga kapatid, sa mga hindi pa po nakasubscribe dito kay Bagtit Channel, baka naman at paki-click na rin yung notification bell para tayo ay magsama-sama araw-araw, oras-oras nating gusto. Ayan o. So eto ngayon mga kapatid ko. Eto aking mga kasolid. Ba? Yung balita, ha? Bago ako matulog kagabi, oras dito sa Pransya, meron may nagsabi sa akin na aking nakakwentuhan na tawagin ko na lang daw siyang dakilang bubuwit. Oh, bubuwit pero dakila, 'yun. Kay dakilang bubuwit, maraming salamat sa pakikipagkuwentuhan sa akin kagabi, ha? Eto nga, 'di ba? Maraming nagtataka sa inyo, mga kapatid, kung bakit nga ba galit na galit itong si si Banat Bugawbay kay BBM. Bakit ba siya naggagandalaite, hindi magkanda-ugaga sa paninira, bakit hindi siya mapakali 'pag hindi niya nakukuha o natatawag ng pansin yung mga kasama niya mga kalata. Kalata kasi walang laman yung mga sinasabi nito, eh, 'di ba? Mga kalata, oh, tignan mo naman, ginawan pa kita ng effort para sa aking virtual background, 'di ba? Unang-una mga kapatid, ito'y napagkasunduan namin at, nagtugma kami sa ng aking dakilang bubuwit. Na kaya galit na galit itong si Banat Bugawbay kay, Bongbong Marcos dahil unang-una, yung idol niyang si Cayetano initsapuwera ng mga Duterte. Oo, initsapuwera ng mga Duterte. Kaya pinagbubuntulan nito yung mga katunggali ng kanyang amo na si Cayetano sa pamilya Duterte. Unang-una na nga diyan, 'di ba? Unang-una, pinili ni Inday Sara si Bongbong Marcos para maging running mate nito bilang presidente pa. Oo, hindi lang basta running mate, kundi bilang presidente nito sa darating na eleksyon. Oh, ang sakit na nga naman, ang saklap na nga naman ng nangyari kay Cayetano. Pangalawa, kaya pala galit na galit ito sa mundo, itong si Bugawbay kung aking tawagin, dahil senator lamang ang tinatakbuhan nito. Samantalang noong 2019, vice presidente ang tinakbuhan ni Cayetano, tapos naging 2016 vice presidente, naging congressman, tapos senador. Nangyari dun sa ano mo, executive position, Cayetano? Wala, pababa ng pababa, parang spaghetti. Pababa ng pababa ang posisyon ni Cayetano, hindi na pinagkakatiwalaan ng kahit sinong politiko, yeah. Ano nangyayari kay Cayetano, kaya galit na galit sa mga alipores niya. Kasi nga naman noong 2016, matatandaan na hindi magiging pangulo si Duterte kung hindi dahil kay Cayetano, yan ang sigaw nila. Kasi nga daw, si Cayetano ang nag-udyok kay Presidente Duterte para tumakbo bilang pangulo. Pero bakit? Bakit si Cayetano ay nawala sa eksena? Bakit si Cayetano ay itinapon na parang basura? Bakit? Yun, 'di ba? Ang saklap. Kaya pala itong mga Cayetano vloggers na 'to, galit na galit sila kay BBM. Kasi dahil sa paninira, despite of paninira, mga kasiraan ni BBM, si Cayetano ang naitsapuwera. Dalawa na yung nababanggit ko, 'di ba? Dalawa. Okay. Dalawa. Pangatlo, kung bakit galit na galit itong si Bugawbay kay BBM. Kasi, alam naman natin na pumapayagpag sa mga rating, sa mga survey si BBM. Palakpakan, 'di ba? Alam naman nila na kapag, si BBM nang naupo, wala na 'tong mga connection sa gobyerno, 'di ba? Wala na. Yung mga under the table na mga nito, yung mga connection na mga Department of Kepias ni Bugawbay, mawawala na. Magiging underground na lang 'yan. Tapos
Wala, siyempre wala ng kita. Oh, pangatlo 'yon. Oh, pang-apat, siyempre 'pag wala ng tirada, wala ng, business ang Department of Kepias by, Secretary Bugawbay, wala na siyang masusuplayan ng kanyang serbisyo, eh, siyempre mawawalan ng kita. Mag-a-underground ngayon 'to. O di naman kaya papasok sa illegal si Bugawbay. Magbebenta ng mga ecstasy, pagpapatuloy niya pagbebenta ng Extano. Oh, katunog, parang ecstasy, ex-Kawatano. Oh, bagay, bagay, ano, siyempre wala na, mag-i-illegal na ngayon 'yan. Dalawa lang pupuntahan niyan, 4 na yung nabanggit ko, dalawa pupuntahan niyan. It's either mahuli siya ng mga pulis o di kaya ay magpa-rehab o kaya humingi ka ng tulong sa ano, sa People's Volunteers Against Illegal Drugs para ma-rehab ka, yun lang. Yun na lang ang pag-asa mo. O apat na yung nabanggit ko. O kaya galit na galit sila kay BBM. Panlima, kaya galit na galit. O mawawala na ng silbi yung business ni pang-apat yun, 'di ba? Wala ng business yung ni Bugawbay. Panlima, mga kapatid, kaya galit na galit sila kay BBM. Wala na silang aasahang posisyon pagdating ng administrasyon ng Bongbong Marcos at Sara Duterte. Ibig sabihin hindi naman kasi kalakasan yung ano, yung pambato ni ano, ni Bugawbay na si Kawatano. Lalong-lalo na nasisira si Mukha ng Ina Mo Party List dahil kay Bugawbay. Ibig sabihin, walang matibay o malakas na panlaban itong si Bugawbay na kanyang kandidato sa 2022. Excuse me po. Alam mo siya 'no? Alam mo si Bugawbay, parang singa. Sakit sa katawan na dapat ilabas. Oo, parang sa parang pamahalaan natin. Dapat itong klase ng taon 'to dapat hindi ini-entertain kasi parang in-entertain mo 'to parang sakit ito, 'di ba? Parang baka maging cancer pa 'yan, 'di ba? Kaya 'yan mga kapatid, huwag kayong palilinlang, huwag kayong palilinlang, 'di ba? Kaya alamin natin kung bakit galit na galit. Ngayon alam niyo bakit na galit 'tong si Bugawbay kay BBM at saka sa Malacanang lalong-lalo na kay Inday Sara. Galit na galit sila kaya hindi na malaman ni Bugawbay kung saan siya kakampi, sa komunista, sa isang mapagpangga, pero bagsak niyang naniniwala ako Pacquiao 'yan. Imagine that, lahat ng nakalaban ni BBM mapupuntahan ni ano, ni Bugawbay. Ganyang kawalang kuwenta ang taong 'yan. Walang prinsipyo, walang paninindigan. Basahin niyo na lang yung nasa taas ko. Pagbasa kanta. "Wag kang adik, wag kang adik, wag kang adik, wag kang adik." Ganun lang, Bugawbay. Yan, at least nalaman na ninyo ang dahilan mga kapatid. Ha? Kita-kita tayo 'pag nag-live ulit ako at saka paki-support naman ang aking channel. Maraming maraming salamat po. Babu